So ayun mga guys, andito nga tayo uli sa likod bahay natin at ayun nga, medyo hindi maganda yung ating gising. Kasi nga pagkagising ko, isang araw, lahat na itinanim ko, o kasi nilipat na natin yung mga pinunla natin dito. At yun nga, pagkagising ko, ay ito na ang nangyari, halos nasimot ng mga squirrel yung ating mga punla. At sa sobrang inis ko ay hindi ko alam kung tama itong ginawa ko. May nagsabi kasi sa akin, sabuyan ko daw ng mga chili flakes. Oh, chili powder. Pero wala akong chili powder. Chili flakes yung nilagay ko para hindi nalalapitan ng mga squirrel. Ewan ko kung tama to. Huwag naman sanang maapektuhan yung susunod nating ilalagay dito sa ating plant box. So ayun nga mga guys, nakita nyo naman at halos nasimot yung ating mga inilipat na punla. Kasi nga madami squirrel dito sa Canada. Hindi naman natin yan talaga pwedeng saktan. At syempre ano pa rin yan nakakatulong pa rin yan sa ating ecosystem. Yun nga lang siguro yung hindi ako ready or hindi kami ready ni Missy sa mga ganitong pagtatanim. First timer kami dito magtanim sa Canada, dito sa Calgary. So hindi namin na-anticipate na yung mga squirrel mabungkal sa lupa. Akala ko lang kinakain yan, mga yan, bunga ng pine tree. Kadalasan kasi diyan ko sila nakikita na akyat panaog. Yun, nagulat na nga lang ako isang araw, kahapon. Yan, nasimot ang ating mga nilipat na tanim. Tapos yung dalawang sayote ko na yun, meron na siyang usbong konti na lang, lalabas na yung dahon niya. Yun, naubos. Kaya sobrang inis natin. Yun, sinabuyan natin ng chili flakes. Actually dapat dyan chili powder, cinnamon powder, kaya wala tayong mga ganong available na gamit kahapon. Kung ano lang yung nakita ko dun sa kusina namin, yun na lang yung nilagay ko. Hindi ko rin alam kung tama na dyan talaga isaboy sa ibabaw ng lupa. Tignan na lang natin sa mga nakakaalam. Comment kayo kung tama ba yung proseso. Alam ko kasi nabanggit sa akin sa gilid lang. Tignan na lang natin kung anong magiging resulta. At ayun nga, syempre sobrang inis natin, punta tayo ng Canadian Tire kahapon. Yan, bumili na tayo ng ready made na, yung malaki na talaga, ready for transfer na dun sa soil. Pero ngayon hindi muna, i-treat ko muna ulit, babasahin ko ng babasahin yung soil natin, kasi baka maapektuhan yung baka maluto sa sobrang init, maluto naman yung tanim natin. So yun nga, dito tayo sa ating likod bahay. At syempre unti-unti nang gumaganda yung panahon natin dito sa Calgary, Alberta. Sabado ng umaga dito ngayon. At ayun nga, mamaya mag-iihaw tayo. Wala naman kaming ganap ngayon, maliban na lang na pupunta kami doon sa aming kaibigan na si Eden. Doon kami mag-celebrate ng advance Mother's Day. So malaking bagay kasi na parang yun yung mother home namin Doon kami nagsimula, mga kaibigan namin. Yun yung unang bahay na tiniran namin, doon kami nagrenta. Kaya naging sobrang malapit yung si Eden sa amin. Kaya doon kami magsi-celebrate ng Mother's Day. At ayun, wala naman tayong ganap ngayon, maliban na lang naisipan ko ngang gumawa ng video ngayon, ng vlog. Kasi nga parang gusto kong sagutin yung isang comment ng ating subscriber. Meron kasi siyang kinoment sa isang video ko o video natin na mahirap ba daw talagang mamuhay dito sa Canada. Alam ko maraming beses ko na rin itong napahapyawan sa mga videos natin. Maraming times ko na rin na nabanggit yung sistema ng pamumuhay dito. Puro pahapyaw lang naman, pero ngayon try nating subukang sagutin ng more details. Siguro sapat na rin naman yung 6 years na pagstay namin dito sa Canada na basihan para masagot ko yung tanong ni Kabayan. Yun nga lang, medyo puzzled ako kasi hindi ko alam kung saan yung location ni Kabayan, kung Philippines ba or Middle East o somewhere around the world, di ko alam
Pero kasi mahirap i-compare kung ang tanong niya is mahirap bang mamuhay dito sa Canada compare sa Philippines o sa ibang lugar sa mundo kung saan man siya naroon ngayon. Yun, pero siguro sagutin natin yung tanong ni Kabayan base sa current na sitwasyon natin dito ngayon sa Canada, yung current na pamumuhay natin, yung lifestyle natin dito. At syempre, pandagdag na lang siguro para meron mas magandang twist yung compare natin yung pamumuhay namin nung nandun pa kami sa Middle East sa Bahrain, tsaka nung dumating kami dito sa Canada. Siyempre sagot natin dyan is depende pa rin. Halimbawa kung minimum wage earner ka dito sa Canada, dito sa Calgary, na ang minimum namin ngayon dito sa Alberta is $15 per hour. Siguro 80 hours bi-weekly, bali 160 a month hours. Multiply mo lang sa 15, tapos siguro papalo ka ng mga 2,400 Canadian dollars, pero kailangan mo pa ikaltas doon yung mga tax, mga EI namin, mga CCP. Siguro may uwi mo lang na lang talaga noon is around 1,900 o to 2,000. Malinis, wala nang mga kaltas. Tapos syempre gawin natin yung math, tignan natin kung magkano yung matitira sa 1,900. Kasi yun na yung neto mo, yun na yung kaltas na lahat eh. So ang rent ngayon dito sa amin sa Calgary is kung 1 bedroom lang, siguro swerte mo na kung may makukuha kang mga 600 per month. Tapos kung meron ka pang sasakyan, may insurance yun, siguro pinakamababa na yung $180. Pang second hand ng mga sasakyan yun, iba pa ang usapan. Ang insurance kapag ka brand new yung gamit mo, two-way yun, siguro sa 300 something. So, pero pagpalagay na natin na second hand na lang, nasa 150, 160 insurance mo. Tapos meron ka pa, syempre insurance para sa sarili mo, mahalaga yun eh. May mga phone bills ka, yung mga pagkain ka na dapat sa mga personal things mo, credit cards, mga bayarin. So just imagine yung matitira sa'yo, parang talagang mararanasan mo dito yung at first paycheck to paycheck. Yeah. Kung ikaw lang talaga yung nagtatrabaho, pero kung may partner ka naman na dalawa kayo, mas malaking bagay. Pag yung pamumuhay mo dito eh sakto lang din talaga, unless na syempre gaya ng ginagawa ng karamihan natin na kabayan dito, yun nga, kaya nila mag double job, triple job, para at least di ba meron pang silang extra income, may pasuporta sa mga pamilya nila sa Pilipinas. Isa kasi sa nagpasakit ng mga bulsa namin dito recently is yun nga, yung pagtaas ng rental property dito sa Calgary, dito sa I think all over Canada naman, apektado talaga ng pagtaas ng mga rent. Naalala ko kasi nung nag-rent pa kami kila Eden, parang nasa 330 nga lang kami sinisingil eh. Parang ganun lang yung binabayaran namin, tapos hindi pa ganun kataas yung mga bilihin noon, wala pa kasing COVID eh, hindi pa pandemic ng time na yon. Tapos yun nga, baba yung gas, pero recently yung mga pagbabagong nangyari, masyadong naapektuhan yung economy dito. Like yun nga, tumaas yung aming carbon tax, ngayon naapektuhan yung mga gas. Ako honestly nag-isip na rin nga ako na yun, mag-resign na dun sa work ko, dun sa Okotox, dahil malayo. Sobrang naapektuhan na yung financial status ko, status namin ni Mrs. dahil sa laki ng o sa mahal ng gas. So yun yung pag-usapan natin sa susunod na vlog natin na video. Tapos yun nga, rental properties, sobrang maraming nahirapan dyan. Yun yung isa sa nagpasakit ng ating financial budget dito. At ikukumpara natin yung ating sinasahod nung nandun pa tayo sa, or nagtatrabaho pa tayo sa Middle East. Doon kasi fixed eh, fixed yung aming sahod per month. Nakakontrata yun kung magkano talaga. Parang option na lang, parang may ibang option na lang doon kung mag-overtime ka, ibang usapan yun. Pero contract wise, fixed yung sahod namin. Tapos syempre walang mga iniintinding ibang mga expenses gaya ng mga insurance, ganun. Wala kang binabayarang rent, rental room, kasi nga
halos ng company doon sa Middle East provided nila yung aming accommodation or flat. Yun yung parang tinitiran namin for the rest of ng stay namin sa Middle East. Tapos syempre ang gastos talaga lang namin doon is yung personal expense namin. Yun, ano pa ba, pagkain, papadala sa pamilya, yun lang. Hindi gaya dito, malaking adjustment talaga yung kakailanganin mong gawin kapag dating mo dito. Hindi naman siya magiging panghabang buhay na nandito ka na lang. Syempre, sa experience nga namin, sa umpisa lang naman, pagka naka-recover ka 1 to 2 years ng stay mo dito, nagamay mo yung pamumuhay mo dito, magiging okay din naman. Mababudget mo ng maayos. Syempre, isa pa, di ka naman magse-settle down sa $15 per hour, di ba? Pilipino tayo madiskarte. Gagawa tayo ng paraan para, alam mo yun, mahigitan natin yung minimum na sinasahod natin. Nandyan yung mag-upgrade tayo, yung makakuha tayong mga certificates para syempre makakuha tayo ng magandang sahod. Tapos plus yung iba nga, kung sobrang sipag mo, yun, pwede kang mag-double job, triple job. Hanggat syempre doon naman sa paggawa ng maraming trabaho may limitasyon din nung hanggang saan lang kaya ng katawan mo. Mahirap din naman yung namumuhay ka nga dito, maganda nga, marami kang pera pero ibig sabihin marami kang savings pero overwork ka naman, halos wala ka ng social life, parang di mo na namimit yung life work balance na sinasabi nila lagi. Yun, isang yun, medyo mahirap yun. Kaya yun, basta diskarte lang naman din ang magagawa natin dito para sa umpisa makapag-adjust tayo ng mabilis. Yun, para rin kasi sa akin parang no comparison to be made. Ibig sabihin hindi mo pwede ikumpara talaga yung pamumuhay mo dito sa Canada o sa ibang bansa kung saan ka nanggaling o saan ka man nakatira ngayon. Kasi dito syempre ibang-iba talaga. Bakit ba kasi sasabi na mahirap ba talaga mamuhay dito sa Canada? Yung iba kasi syempre kapag hinahaluan mo ng luho yung pamumuhay mo dito, just imagine minimum wage earner ka tapos medyo maluho ka pa. Alam mong paycheck to paycheck na nga lang yung sinasahod mo, pero binibigyan mo pa rin talaga ng importansya yung mga bagay na parang hindi naman ganun ka-importante para sa'yo. Siyempre, excuse me lang dun sa mga iba na siyempre, pagkarating mo nga naman talaga dito sa Canada, lahat dito Instagrammable. Pwede mong i-story yung mga iniyayabang natin sa mga kaibigan o sa mga tao sa Pilipinas. Parang it will not help para mamuhay ka ng maayos dito. Parang isa lang din yun sa magpapalubog sa'yo dito. Just imagine may iba nga dyan na makapag-post lang, may maiyabang na sa mga kaibigan, pero at the back end naman is saan nanggagaling, pinapatay mo yung sarili mo kakatrabaho, puro gamit mo is credit card. Though totoo naman talaga credit card yung means na para makabili ka ng mga bagay-bagay dito, pero syempre ilalagay mo yun sa tamang paraan, hindi pangyabang lang. So parang isang factor yun kaya may nakakapagsabi na mahirap pala talaga mamuhay dito sa Canada. Pero sa sitwasyon namin, sa experience namin, hindi naman, parang it's a big no-no para sa akin. Kasi I admit 1 year, 2 years, mga panahon naman kasi yun, international student tayo. Sabihin, parang marami tayong mga priorities noon, may part-time tayo, nagpapadala pa kami sa Pilipinas. Siyempre hindi naman namin kinakalimutan yung mga kamag-anak namin, mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas. Kahit nagpa-part-time tayo, kahit maliit na halaga, nagsusuporta pa rin tayo sa Pilipinas. Yun yung mga struggle kung bakit kami medyo nahirapan at first. Yun nga sabi namin ni Mrs. 1 to 2 years, tipid-tipid.
Tapos pag naka-recover tayo, yun na, doon na kami magsisimula build ng aming talagang pamumuhay dito, yung totoong pamumuhay namin dito sa Canada. Kasi may malaking responsibility kami nun eh. Yung tuition namin, ayan, yun yung ingatan namin na wag magastos. Kaya yun, sakripisyo talaga. Yun yung medyo, doon ko lang masasabi na medyo mahirap mamuhay sa umpisa. Sa umpisa lang, hindi habang buhay. So hindi naman tayo impokrito sa mga ganyang bagay mga guys. Ibig sabihin, naranasan naman din talaga natin mahirapan mamuhay dito sa Canada. Nga lang syempre yung hirap na yun na naranasan natin, nagturo yun ng malaking bagay sa atin para tumayo sa sarili natin pa, mas maging masikap pa, mas maging masipag pa. Syempre ayaw mo naman ng balik-balikan yung ganung pamumuhay, di ba? So hanggat may chance tayo, may pagkakataon, yun, kaya ko yung pag-aaral ko, akala ko kasi nung umpisa yung international student for PR purposes lang, hindi pala, napakalaking bagay pala nung naitulong sa career ko dito. Ibig sabihin, nakakuha tayong magandang trabaho, nakakuha tayong magandang posisyon, yun nga, kakaibat nun, may magandang sahod. Si Mrs. Man, ganun ang ginagawa, hindi siya nag-settle down dun lang sa kung ano yung kinilalagyan niya. Tinulungan din niya yung sarili niya, sisikap siya ngayon mag-aral. Siyempre, pagka nakatapos siya sa September, may malaking pagbabago din naman sa career niya. At makakatulong yun, malaki, para karoon siya ng magandang sahod dito. So yung salitang mahirap ba mamuhay dito sa Canada, para sa umpisa lang yan, kabayan, sa umpisa lang talaga. Depende yan sa'yo kung paano mo tutulungan yung sarili mo para wag na mahirapan dito sa Canada. Tsaka isa lang naman din yung solusyon dyan, 1 to 2 years, gamayin mo yung buhay mo dito. Kung sa tingin mong hindi nagwo-work para sa'yo, baka hindi talaga para sa'yo ang Canada. Sabihin, baka may ibang bansa na parang nag-aantay para sa'yo. Kasi parang kaya ka naghihirap dito ng matagal kasi nga parang ina-absorb mo lang eh. Absorb ka lang ng absorb. Hindi mo pinag-aaralan yung sitwasyon mo dito. Parang nag-aaksaya ka ng oras sa sarili mo. Tumatanda tayo, nagkakaedad tayo. Kung sa tingin mo 1 to 2 years, 3 years, yan, maximum. Sige, 5 years na lang. Sa tingin mo walang nangyayari, maghanap ka na ibang option. Baka hindi para talaga sa yung Canada. Tsaka sa totoo lang mga guys, to be honest, yung government naman ng Canada, lagi yan nakasuporta sa iyo eh. Ibig sabihin, may mga student grant dito. Pag low income ka, pwede ka mag-apply ng grant kung gusto mo talagang mag-aral para makatulong sa sa career mo. Tapos may student loan, pwede din kapag qualify ka. Pero yun nga lang, parang disclaimer lang, para kasing yun kasi is open para sa mga citizen tsaka resident o permanent resident. Yung temporary worker kasi hindi ko alam kung consider sila doon. Pero yun nga, ang point dito is yung Canada, hindi ka naman yan hahayaan maghirap eh. May mga means yan, may mga tulong yan na gagawin para sa iyo. Yun nga, nabanggit ko, pwede ka mag-apply ng grant, student loan. Take note, yung mga yun, yung grant libre yon, pero yung loan, student loan, babayaran mo yon after mo nang makagraduate, yung pwede ka na, yung nakapagtrabaho ka na, tsaka parang walang interest, tsaka may mga terms yun, yung hindi mabigat para sa iyo. So yung mga ganong opportunity, diba? Paano mo pa masasabing mahirap ba mamuhay dito sa Canada kung andyan na lahat yung means para makatulong sa iyo, para i-improve mo yung sarili mo. So para sa akin yung comment ni kabayan na mahirap mamuhay dito sa Canada, parang hindi kabayan, sa umpisa lang talaga. Lahat naman ng mga bagay mahirap sa umpisa, at pagka nagamay mo na yon magiging smooth na ang lahat. Basta stay down to earth ka lang, yung stay humble, yung hindi mo kailangang i-flex lahat ng mga bagay dito sa Canada, i-flex na ibig sabihin nakakaangat ka dito sa Canada. Para saan, maling-mali yun. Yung isang magpapabagsak sa iyo dito yung ganong ugali. Dapat pag nandito ka sa Canada, humble, stay simple. At yun yung isang malaking bagay na parang makatulong sa iyo para hindi ka maghirap dito sa Canada.
Isa nga sa example ng pagiging down to earth at saka simpleng buhay natin dito. Ayan, mga kalakal. Nag-iipon talaga kami yan ni Mrs. Kung may madaanan kami na kalakal, mga bottled water, mga coke in can, empty coke in can. Yan, kinukuha natin yan. Kasi nga syempre, ano yan eh, pera pa din yan. Sabihin, hindi rin biro yung mapapagbentahan mo niya, malaking bagay yun. Makatulong sa groceries, sa gas. Yan. Maging humble tayo. Huwag natin kahiya yung mga ganyang bagay, yung mga pangongolekta niyan. Kasi hanggat marangal, tandaan natin mag-i-stay yan ng matagal sa atin. Hindi yan madaling mawawala kung ano yung pinaghirapan natin. At ayun nga, syempre nabanggit natin yung Bahrain. So shout out sa mahal kong kaibigan dyan na si Carl Anjo Comia. Papa-shoutout siya sa akin. Tagal na, nalilimutan ko. So ito, Carl, kumusta? At ingat ka palagi dyan sa Bahrain. At sana soon, ay makapunta rin kayo dito. Ikaw at saka yung mga family mo, especially sa mga bata. So ayun. At sa mga ibang kaibigan natin dyan sa Bahrain, kamusta? Shoutout sa inyo. One eternity later. So yun nga, mag-iihaw muna tayo ngayon. Baling ginagawa kasi dito, itong uling namin na nabibili sa mga superstore, mga groceries, ganyan lang kadalasan ginagamit. Tapos pwede ka naman bumili ng mga firewood, kaya lang medyo may kamahalan din. Tapos ito yung parang fire starter. Yan, parang ganyan yan, parang mabilis maglingas. Sindihan lang natin yan. Diba? Bilis. Siya na yung maglilingas ngayon ng uling. Yan. Antayin lang natin yan na magbaga lahat ng uling. Tapos yun, pwede na tayo magsimula mag-ihaw. So guys, ito nga ang ating menu for today. Ito yung iihawin natin. Siguro naman familiar tayo dito. Ito yung tinatawag na pompano. Ito yung isdang nag-trending sa Pilipinas dati. Yung sabing aalisin na raw sa mga supermarket tsaka sa palengke. Pero dito groceries meron pa. Yung nga lang itong binili namin is frozen. Sa Seafood City, pag bumili tayo nito may fresh. Kaya lang itong binili namin frozen. Bali 3 siya sa isang pack or isang pakete. Bali $9 something. So pwede na. Ito kasi i-contribute natin mamaya. Pupunta tayo sa bahay ni Eden. Shoutout sa iyo, Eden and Epe family. So bukas kasi Mother's Day. So karamihan na kaibigan natin na mother na ay may pasok bukas. So celebrate namin ng advance. Tapos ayun nga, may nakita si Mrs. na sausage dito sa ref namin. So idagdag na rin natin to para hindi naman din sayang. So kadalasan ng mga Canadian, ginagawa nila sa sausage, ginigrill talaga nila. Mahilig sila sa grill, especially ngayon. Maganda na yung panahon. Yan, kada madadaanan tayong bahay dito, may nagigrill. Especially mamayang hapon. Tapos yan, partneran lang nila ng beer. Solve na. So mga guys, ito naman yung itsura ng sausage kapag nag-grill na. Walang ganong mantika yan kasi grill nga. Hindi kagaya ng prinito mo sa mantika. Medyo nakakaumay. Pero yun nga, sabi ko kanina, kadalasan ng ginagawa ng mga Canadian dito sa mga sausage is yan, grill.